Kim Chiu at Paolo Abilino, never denied mga pauni. Nagkagulo sa kilig ang mga tagahangin ni na Kim Chiu at Paolo Abilino matapos silang parehong magparamdam online kamakailan. Una, nagpasalamat si Paolo sa mga bumati sa kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang post sa X. Ayon sa aktor, labis niyang na-appreciate ang lahat ng mensahe at support na natanggap niya mula sa fans. Mas naging emosyonal ang mga tagahanga dahil ilang fan groups, lalo na ang nasa abroad, ay maaga pang nagdiwang para sa birthday ng aktor. Bumuhos tuloy ang mga komento ng suporta at pagmamahal mula sa Kim Paulandia. Hoy, Aileen Soriano Bawi, hindi ako nagagalit sa'yo. Eme lang yon. For entertainment lang. Pero I respect your your comment. Alam mo Ayun. na, hindi taga-Pasig ka pala. Oo nga. Sayang. So, Ano na? anong sayang? Wala. Tiga Pasig ba si Aileen? Hindi, taga-QC siya ngayon. Tiga QC. Ang sa akin lang naman, ever since naman itong dalawang ito, 'di ba, mula nung sila ay naging magka-love team, tapos naging magjowa. Hindi naman madamot itong mga ito eh. Kung kinakailangan magpaparamdam kung ano ang pwede lang ma-share sa public, sa kanilang mga fans, isi-share nila. Yun nga lang, hindi nga lahat, di ba? Minsan nga itong si Kim at saka si Paolo, nagpo-post sila, di ba, late na. Katulad niyan, yung mga pinopost sila, mga recent na nandun sila sa US at Canada, ay mga nangyari pa, mga kinunan, mga shots sa France. Siyempre naman. Hindi mo naman talaga real time minsan para at least hindi ka masundan kung saan ba. Napapagod ka na ba? Masanay ako nakaupo. Masanay ka nakaupo. May kita mo yung nakagano. Hindi mo nakikita sa babae. Oo. Anyway, wala namang duda dyan sa pinag-uusapan natin ngayon. Ang gusto kong pag-usapan natin ay yung bira na naman kay Kim Chiu regarding sa statement niya. So parang nung pagdating niya, di ba, diretso na siya sa show niya. And then after, ang dami nang kinilig kasi nakita nga. Tapos nag-birthday greetings pa kay Paolo. And then after, yun nga, may mga post siya sa X at doon na umariba ang mga pambabash, pero umariba din sa pagtatanggol kay Kim Chiu. Ang mga Kim Paulandia. Yes, hindi talaga siya pinabayaan. Lahat ng mga ito merong mga DDS na nagtanggol din naman kay Kim. Yung mga malalawak ang isip at hindi mga sarado. Mga ganun. Sa akin lang naman, lahat may karapatang magpahayag ng kanilang opinion, ng kanilang disgusto sa isang kaganapan, lalo pagdating sa politika. Dahil atin to, hindi naman to para lang sa iisa. Kumbaga, tayo ay naghahangad ng isang magandang community, correct, isang magandang kinabukasan. Tama lang naman, lalo na si Kim at yung iba pang mga artista na matindi magbayad ng tax. Correct, ganun pala ang binabayad Milyon na tax. Yung iba nga dyan, hindi nagbabayad ng tax. Pero tama nga naman sinasabi nila na kung makakuda, ikala mo naman may ambag. Yun nga lang sinasabi ko. Siyempre, katulad ng ibang, hindi lang sa ibang mga artista, kundi sa mga simpleng mamayan din naman, na hindi porke ginamit mo ang iyong impluensya o yung kakayahan mo or yung freedom mo na magsalita ay hindi ka naligtas ka na sa mga opinion o reaction negatively ng mga tao. Which is kakabit yan. Ready naman si Kim doon. Oo, Actually, hindi niya nga iniisip yung mga ganyan. Sa kanya kasi, ma-express niya lang talaga yung mga gusto niyang sabihin. And aside from, malinaw naman ang intention niya doon. Parang sinasabi niya, totoo naman, nakaka-disappoint naman talaga yung napapanood mong nangyayari sa panahon nga ng politika. Lalo sila na nagbabayad ng napakalaking tax. Diba? Yun lang naman ang inihiling nila na parang sana yung mga binabayad nila maibalik sa mga Pilipino. Sa lahat. Nakakaloka lang. Kasi yung politika pa mismo ang nakakagulo, di ba? Yun lang, actually, yung pinaka-point ni Kim Chiu, hindi yung kung ano mang maghati-hati ang Pilipinas. Kaya lang, syempre, sa Pilipinas, laging ganon, hindi naman talaga lahat ma-please mo. Well, kaya lang kasi, yun na nga, dapat, tama lang naman si Kim na magsara muna siya ng comment section niya kasi napansin din ng iba nagsara ng comments si Kim. At sumagot ulit sa kanina Oo, correct. Sumagot na ulit sa kanina. Hindi na natin babasahin. Alam ko namang nabasa na ng Kim Paulandia. Tama lang naman na ipagtanggol din ni Kim ang kanyang sarili. At wag nyo nang iba si Kim, i-bash nyo na lang yung iba, yung mga wala naman talagang ambag. Hindi, ang dapat talaga i-bash yung mga politician eh. Kasi dahil naman sa kanila kaya nangyayari yung ganon. Si Kim, pati i-bash, samantalang parang sinasabi lang na, actually, ganda-ganda ng mensahe kung babasahin yung mabuti.
nakakapagod na kasi na mambas ng mga Yeah? ng mga Okay. politiko. Parang kumbaga para silang nakalaklak ng anesthesia. Napakamanhid na sila. Talagang Tsaka, dead man na sila. dead mo na sila, wala na talaga silang sinisino na batas o wala na silang sinisino kung ito ba ay para sa Pilipino o hindi, para sa kanilang kapakanan at para sa mga tinatawag nating mga siguro ayoko na magbanggit pero alam naman natin kung bakit sila kumikilos dahil merong sumusuporta sa kanila. Kaya lang, 'di ba? Huwag na tayong mag-away-away. Ang ibas nyo na lang siguro yung mga kumakakuda ay kala mo naman napakalaki ng ambag sa lipunan wala naman. Katulad So, Nino. Well, yung mga sumasawsaw lang, 'di ba? Huwag na kayo sumawsaw. Dapat ang punahin nyo yung mga kaya kasi nakakapagod na kasi punahin yung mga politiko na parang wala Oo nga. na Parang silang hindi naman pinakikinggan nakakarating sa kanila, no? Wala Parang na talaga. Hindi sila affected. Talagang yun nga ang nagiging problema. Ang taong bayan yung mas naapektuhan. Actually ngayon nga pag tumingin ka sa social media, nagiinit agad ang ulo mo eh. Pag mabasa mo pa lang yung makita mo pa lang yung mga sitwasyon, samantalang tapos wag nating resbakan ng mga artista kasi talagang sila ang tumutupad ng mga actually mas marami pang nagagawa si Kim Hindi ko Chiu, maintindihan sa panahon ngayon bakit nagkakaganito ang mga Pilipino. Undivided na divided na sila nung mga nakaraan pero ngayon mas lalo. Mas lalo pa. Kasi ngayon ang parang mas pinipili ng mga ibang mga politiko ay yung kanilang mga personal na interest. Correct. Biruin mo, meron na nga silang ayuda, meron pa silang personal at interest. At saka, ang nakakaloka dyan, yung power nila, yung kapangyarihan nila. Yun, parang sakto. inaabuso na talaga. Yun, parang sakto, wala nang batas or something. Yun eksakto ang sinabi ni Kim Chiu na wala naman tayong kapangyarihan. So bakit kailangan pa halimbawa siya, nagsasalita siya, ba't kailangan pa siyang sikilin? Kailangan siya patahimikin. Hindi naman dapat. Yun na nga lang ang power natin ang maglabas ng ating nararamdaman. So, Tsaka parang nakakadagdag ganun si Kim para lalo tayo magkaroon ng drive na kalampagin natin ang mga nasa posisyon Pero ngayon. bakit nga si Kim lang ang nasa sentro? Meron ang din usapan? naman. Pero hindi ganun kaingay Meron din naman yung iba. Marami din pero hindi ganun talaga Malakas katindi. kasi talagang impluwensya ni Kim. Marami siyang mga sikat na sikat talaga si Oo Kim. nga. Yung siguro Can you tinatawag imagine, nila. nung nagsalita lang siya, ultimo yung tax na binabayad niya, inilabas talaga ng mga iba. Hindi ito bago dahil meron din ganitong tweet si Kim. Meron din siyang tweet na ganito at post sa Facebook na ganito na at kinuyog din siya. Pero sa panahon ngayon kasi kailangan natin ng mas maraming boses. Maraming fans ng Kim Pao o Kim Paulandia ang natutuwa dahil kahit sobrang busy ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, ramdam pa rin daw ng supporters na hindi sila binabalewala. Sa panahon ngayon, malaking bagay sa fandom ang simpleng acknowledgement, kahit isang post, interaction o simpleng pagpapakita ng appreciation sa fans. Kaya natural lang na mas lalo silang suportahan ng Kim Paulandia. Isa rin sa napapapansin ng marami ay yung consistency ng dalawa sa pagiging grounded at maayos makitungo sa supporters. Hindi man sila laging nagbibigay ng detalye tungkol sa personal nilang buhay. Marunong silang magbigay ng halaga sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanilang projects at tandem. Doon lalo tumitibay ang samahan ng fandom at ng celebrities na iniidolo nila. Sa totoo lang, malaking factor din kung bakit malakas ang Kim Pao fandom ay dahil nakikita ng tao ang natural nilang chemistry. Hindi pilit, hindi OA, kaya maraming kinikilig at invested. Kapag may mga simpleng gestures sina Kim at Paulo, kahit maliit na bagay lang, agad itong pinapahalagahan ng fans dahil pakiramdam nila genuine ang connection. Dagdag pa rito, napapansin din ng iba na mas naging matured ang approach ni na Kim at Paulo sa pag-handle ng intriga at public attention. Imbes na pumatol sa negativity, mas pinipili nilang mag-focus sa trabaho, projects at pagpapasaya sa supporters. Kaya kahit maraming usap-usapan online, lalong nagiging solid ang Kim Paulandia. Sa huli, ang mahalaga para sa fans ay yung pakiramdam na appreciated sila. At base sa reaksyon ng marami, mukhang naibibigay naman yun ni na Kim at Paulo sa sarili nilang paraan. Sa tingin ko, magandang bagay na napapapantili ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ang magandang relasyon nila sa Kim Paulandia fandom. Sa entertainment industry, hindi madaling mapanatiling solid ang suporta ng fans. Kaya malaking bagay kapag nararamdaman ng supporters na pinapahalagahan sila at hindi lang pang number o pang trend online.
Makikita rin dito kung gaano kalakas ang connection ng dalawa sa kanilang supporters. Kahit simpleng interaction, updates o appreciation lang, sapat na iyon para mapasaya ang fans. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming patuloy na sumusubaybay sa kanilang tandem at mga projects. Kapag genuine ang pakikitungo ng artista, mas tumatagal ang loyalty ng fandom. Isa pa, maganda ring tingnan na hindi puro intriga o kontrobersya ang umiikot sa kanila. Mas napapansin ng tao ang pagiging professional, respectful at low-key ni na Kim at Paulo. Sa panahon ngayon na mabilis gumawa ng issue ang social media, refreshing para sa fans na may celebrities na marunong magdala ng sarili at hindi nagpapadala agad sa negativity. Para sa akin, isa rin itong patunay na malaki ang epekto ng healthy fan culture. Kapag parehong may respeto ang artists at fans sa isa't isa, mas nagiging positive ang environment ng fandom. Kaya habang tuloy-tuloy ang suporta ng Kim Paulandia, natural lang na mas marami pang projects at opportunities ang posibleng dumating para kina Kim at Paulo. Sa totoo lang, nakakatuwang makita na hanggang ngayon ay matibay pa rin ang samahan ni na Kim Chiu Paulo Avellino at ng Kim Paulandia fandom. Sa dami ng fandoms na mabilis mabuo at mabilis ding mawala, bihira yung may connection na nananatiling solid dahil hindi lang ito basta kilig o hype. Parang may genuine appreciation talaga sa pagitan ng artists at supporters nila. Maraming fans ang nagsasabi na hindi sila dinidma ni na Kim at Paulo, at malaking bagay iyon. Sa mundo ng showbiz, hindi naman obligasyon ng celebrities na pansinin lahat ng fans o lahat ng posts online. Pero kapag may simpleng acknowledgement, effort o appreciation na nanggagaling mismo sa mga iniidolo nila, ibang sayang na ibibigay nito sa supporters. Minsan nga, isang simpleng comment, repost, wave o pagbanggit lang sa fandom name ay sapat na para maramdaman ng fans na mahalaga sila. Isa rin sa napapansin ko rito ay kung paano dahan-dahang nabuo ang tiwala at attachment ng mga tao kina Kim at Paulo. Hindi kasi ito yung tipong bigla lang sumikat dahil sa intriga. Unti-unti nilang nakuha ang suporta ng publiko dahil sa chemistry nila, sa natural nilang closeness at sa paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Kapag pinapanood sila ng fans, parang hindi pilit ang samahan kaya mas madaling ma-invest emotionally ang mga tao. At syempre, malaking factor din dito si Kim. Kilala si Kim Chiu bilang very warm at appreciative sa supporters niya kahit noon pa man. Kaya marami talagang loyal fans ang nananatili sa kanya sa loob ng maraming taon. Kahit dumaan siya sa iba't ibang intriga at personal challenges, hindi nawala iyong pagiging positive niya sa harap ng tao. Nadadala niya iyong energy na iyon hanggang ngayon. Kaya marami pa ring humahanga sa kanya. Si Paulo naman, kahit kilala bilang mas tahimik at reserved, ramdam ng fans kapag nagbibigay siya ng effort. Dahil hindi siya yung tipong overly showy, mas napapansin ng supporters ang maliliit niyang gestures. Kaya kapag may simpleng interaction siya related sa Kim Pao fandom, mas lalo itong pinapahalagahan ng fans dahil pakiramdam nila sincere at hindi para lang sa publicity. Ang isa pang magandang tingnan dito ay kung paano nila hinahandle ang pressure ng public attention. Sa social media kasi ngayon, halos lahat pinapalaki agad. Kapag may hindi nagustuhan ng fans, mabilis magkaroon ng issue o misunderstanding. Pero sa kaso ni na Kim at Paulo, parang mas pinipili nilang panatilihing kalmado at professional ang lahat. Hindi sila masyadong pumapatol sa negativity, kaya mas nagiging peaceful din ang image ng fandom nila kumpara sa ibang mas toxic na fan wars online. Nakakatuwa rin na kahit maraming haka-haka tungkol sa tunay nilang relasyon, nananatili pa rin silang maingat at classy sa paghawak ng personal matters. Hindi nila kailangang i-explain lahat para lang mapasaya ang publiko. Sa halip, hinahayaan nilang ang actions, projects, at natural nilang samahan ang magsalita para sa kanila. Kaya mas lalong nagiging invested ang fans dahil pakiramdam nila authentic ang nakikita nila. Sa tingin ko rin, isa sa reasons kung bakit patuloy na lumalakas ang Kim Paulandia ay dahil nagbibigay ito ng positivity at kilig sa maraming tao. Sa panahon na puro stress at negativity ang madalas makita online, yung simpleng good vibes mula sa favorite tandem o celebrities ay malaking bagay na rin para sa fans. Nagiging escape ito ng marami, kaya talagang ipinaglalaban at sinusuportahan nila ang Kim Pao. Sa kabuuan, maganda ang dating ng balitang ito dahil ipinapakita nito na may mutual respect at appreciation sa pagitan ni na Kim, Paulo at ng kanilang fandom. Hindi man nila laging sabihin ng direkta, ramdam ng supporters na mahalaga sila.
At para sa maraming fans, sapat na iyon para lalo silang tumagal at manatiling solid sa pagsuporta sa Kim Pao tandem. Marami pang pwedeng maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Dahil kapansin-pansin na habang tumatagal, lalong nagiging emotionally invested ang Kim Paulandia fandom sa kanilang tandem. Hindi na lang kasi ito basta simpleng love team para sa marami. Parang naging comfort fandom na rin ng ibang supporters dahil sa good vibes at positivity na naibibigay ng dalawa. Isa pang napapansin ng fans ay iyong pagiging consistent ni na Kim at Paulo sa pagbibigay halaga sa projects nila. Kapag may interviews, guestings o public appearances, makikita mong may respeto sila hindi lang sa isa't isa kundi pati sa mga taong sumusuporta sa kanila. Kaya kahit minsan tahimik sila online o hindi masyadong nagbibigay ng updates, hindi agad nawawala ang tiwala ng fandom dahil may established connection na sila sa supporters. May mga fans din na naniniwala na isa sa strengths ng Kim Pao tandem ay iyong pagiging balanced nila. Si Kim ay naturally cheerful, expressive at energetic, habang si Paulo naman ay calm, mysterious at reserved. Dahil magkaiba ang personalities nila, mas lalong interesting panoorin ang dynamics nila. Parang may natural contrast na nagwo-work ng maayos kaya marami ang kinikilig at naaaliw sa kanila. Pwede ring idagdag na malaking factor ang maturity ng fandom mismo. Maraming supporters ang mas pinipiling suportahan na lang ang projects at achievements ng dalawa kaysa makisali sa toxic fan wars. Kaya mas nagiging positive ang image ng Kim Paulandia kumpara sa ibang fandoms na madalas nadadala ng negativity online. Kapag healthy ang fandom environment, mas tumatagal din ang suporta ng publiko. Isa pa sa maaring pag-usapan dito ay kung paano nakatulong ang tandem ni na Kim at Paulo para muling ma-excite ang maraming viewers sa romantic pairings sa local entertainment scene. Dahil sa chemistry nila, maraming tao ang umaabang sa bawat interaction, interviews, at posibleng future projects nila together. Kaya hindi malabong mas marami pang opportunities ang dumating sa kanilang dalawa, whether teleserye, movies, endorsements, o international projects. At siyempre, habang patuloy ang suporta ng fans, mas lalo ring tumitibay ang pangalan ng Kim Pao bilang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang tandems ngayon. Kahit maraming intriga o haka-haka sa paligid nila, nananatili pa ring interesado at supportive ang publiko dahil may authenticity na nakikita ang tao sa kanilang samahan. Yon ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mainit pa rin ang suporta ng Kim Paulandia.